Superintendent, kanina raw ho kasi tinanong ko, nasan yung silya? Ang sagot ko depende mag-provide dito sa April. Okay. Ang problema ko lang ho, April 1 ngayon, kaya hindi ho tayo April Fools, ha? Maliwanag, April ho, darating. Tatawag ko rin ho si Brother Armin mamaya. Miss Wilhelmina Magbuo, siyempre yung boss ko dati si Ruth Calyanta, mga kapwa ko kawaning naglilingkod sa pamahalaan, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi naman ho talaga iigsigin ko yung talumpati ko dahil babawi ako sa ginawa ni Ruth. Hindi ho. No? Pero pa hong ilang lakad. Pero palagay ko, hindi ito yung oras na masyadong matanda. Dapat puro gawa. Natitira sa atin, 90 days na lang. Sasagad natin yung binigay niyo mandato. Umpisahan ko dito. Kanina, pinanggalingan natin, nakita naman po nyo, in-inspection natin yung gusali. Mukhang maayos ho. May mga kulang pa yung tubig, hindi pa umaandar, kakonekta na raw yan. Tapos yung pintura sa taas, lalo sa blackboard. Sabi ko, parang maputla naman yata ang blackboard to. Hindi pa raw ho tapos. Okay? Pero ginarantya sa atin ni Secretary Singson, at pag nagbitaw ng salita si Secretary Singson, totoo yun. No? Ang problema ko lang ho kay Secretary Singson, pag tinatawag ako, hello babes. Yung media ho nakatingin sa akin eh. Sino raw yung babes na kausap ko? Mahirap naman, Rogelio, kamusta ka? Masyado kami formal, di kami magkakaunawaan. So, nung natapos nga ho natin inspection yan, napalingon ako dito sa tulay. No? Dito sa gilid. Ako itong tulay na ito, mukhang papunta sa pader. No? Tinanong ko siya, babes, gawa mo rin ba ito? Sabi niya, mukhang hindi ho akong gawa niyan. Mukhang nga ho, dati raw may garden yata dyan. Dahil hindi tayo gumagawa ng tulay na walang pupuntahan. Lalo walang tatawirin. Okay. Doon ko umpisan. Alam mo nyo kasi, 18,000 kilometers na karsadang napagawa natin sa 6 na taon, no? Na pinagkalob nyo sa akin. Anong halaga nun? May karsada ho dito sa Cavite, kumukonekta sa Batangas. Ang pangangalan ay Ternate Nasugbu Road. Okay? Mahaba po yun, 6 kilometers. Ulitin ko, yung ginawa natin to date, nasa 18,000 kilometers na tayo. Hindi pa kasama yung mga PPP projects. No? Ngayon, doon sa 6 kilometers yan na inumpisahan nung araw pa. Bakit nung araw pa? Kasi 20 years ginagawa yung 6 kilometers sa karsadang yan. Ha? Nasa record po yan. No? Inumpisahan lang, sabihin, kailangan ng karsada, magpapadali ng mga turista papuntang Nasugbu para sa mga beach. Oh. Mula doon sa konsepto, hindi man ako sigurado kung mula sa konsepto, pero mula nung inumpisahan, hanggang kami hindi kami nakasama na nag-isip nun. No? Kami na ho nagtapos, no? Pero pagdating sa amin, kami siningil, bakit 20 years para magawa yung karsadang yan? Sabi ko, kami lang ho nagtapos, hindi naman kami nag-umpisa dito. Okay? Pero kayo na mag-isip, no? Bakit nga ba ganun katagal para gumawa? No? Pero bigyan ko kayong clue. Siyempre, yung mga nakaisip niyan, may inisip na ibang bagay pa. No? Sinigurado munang yung masagad, yung pakinabang nila. Kaya yan, umabot 20 years. Okay. Yung 20 years na yun, bahala si Batman sa ating lahat. Yeah? Di ba ganun yun? Okay. Sa Daang Matwido, gusto ko lang simple yan. No? Okay. Yung sa isang politiko, di ba? Lalo pagdating ng eleksyon, makasabi kang may nagawa ko. Malaking bagay na. Pero kami, no? Gusto kong parati tinuulit-ulit ko sa kabinete sa lahat ng mga kasamahan natin, kasama mga kasamahan natin sa Kongreso, no? Pag may ginawa tayo, baka pwede kumpletohin na natin. Ano ibig sabihin nun? Oh, yung bata dito sa inyo sa Cavite, double shifting sa eskwelahan. Sa mga ibang syudad raw, umaabot ng triple shifting. Meron pang pinakamalas, quadruple shifting. Sipin nyo yung bata, four shifts sa grade school. So talaga literal, umuwi yung bata, gabi na. Okay. So, ayan, may eskwelahan na maayos. Inayos natin yung backlog sa textbook, sa silya, pati yung sa K-12, nandiyan na rin. Ilan bang classroom na matatapos natin? Nung congressman po ako, may makakuha ko ng 8 hanggang 10 classroom sa distrito ko. 3 bayan po yung isang lungsod. Malaking bagay na. Dito sa pinagtulong-tulungan natin, pagbaba ko sa pwesto, 185,000 classrooms na ang napagawa natin. Okay. Politiko natin, hindi ako nagpagawa. Hindi si Babes lang nagpagawa. Ako, binigyan niyo ako mandato, nag-usap kami, nagtulong tayo, ayan ang resulta. Meron tayong bagong eskwela. Ngayon, may bagong eskwelahan. Yung bata naman, pangit ang kalusugan, hindi matuloy-tuloy yung pag-aaral. O sinama na rin natin yung pinalawak yung PhilHealth. Di ba? Mula
Pinakamataas sila ilang kinuha 51% eh. Tayo raw po, sabi ng PhilHealth, 93% na ang covered. Pinasukan na rin natin yung Pantawid Pamilya na in-expand natin. Dati 780,000 more or less. No? Dito po sa Cavite, 0. No? Ngayon po, nasa kulang-kulang 50,000 kung hindi ako nagkakamali kabahayan ang tinutulungan natin dito. Para matulungan yung magulang na nandyan na eskwelang bago, matulungan ka na yung anak mo makapag-aral, makapagtapos, merong kakayahan maghanap buhay na hindi ba tagalinis lang ng karsada. Okay. May kalusugan, may pag-aaral, nakagraduate ng high school. No? Ano gagawin niya ngayon? Pinalawak rin po natin yung TESDA. Yung TESDA ho, nasa 9 million course graduates sa sila. Hindi ko sinasabi 9 million na katao. Meron ng iba nag-multiple na pag-aaral. Ano resulta po nun? No? Yung dati, ang nakakapasok ng trabaho pagka-graduate sa loob ng 6 na buwan, nasa 28%. Ngayon po, nasa 71.9%. Sabi, tawad ko na ho yung 0.1. 72% ng graduate ng TESDA ngayon ay may trabaho 6 na buwan pagkatapos. No? Pagkatapos mag-graduate. O, ano ngayon kung may trabaho? Alam mo niyo yung iba doon, no? Katulad doong isa, OFW siya, pagdating niya sa gitna silangan, yung kontrata niya nakalagay cashier. Pagdating niya doon, naging domestic helper na maltrato. Umuwi na, nakatakas, umuwi ng Pilipinas, tilungan nating embahada, binigyan ng pamasahe, umuwi ng Pangasinan. Doon ko po siya nakausap. Ang saraysay po niya, hindi niya natapos yung kontrata. Siyempre, umalis siya, nangutang siya para mapondohan yung pagbiyahe niya. Hindi natapos yung kontrata, isa sa mga mabigati problema niya, ano na mangyayari sa akin ito? Paano ko babayaran ng mga utang? Ano ba kinabukasan na sa akin? Nabanggit sa kanya, pag-uwi, meron mga scholarship program ang gobyerno, kasama na kayong TESDA, at after, no, nakakalma siya, nakalimutan yung pinagdaanan niya konti doon, mga 1 taon raw lumipas, nag-enroll siya, nakapagtapos 2 kurso, ang ngalan ay Hilot Wellness at saka Massage Therapy. Nagkaroon ng trabaho sa isang spa, na-promote, naging operations manager, bumukod, nagtayo ng sariling spa. Ngayon po, ang spa nitong OFW yung dati, nag-iisip na magpakamatay sa konsumisyon. 4 na po yung spa niya at meron siyang pina-franchise na 3 sa amin po sa Tarlac. Total wala ho si Kim Henares, natanong ko rin, magkano kinikita mo dyan? No? 60 to 80,000 na ho per branch. Okay. Sabihin na natin 18 lang, times 4, ang daming guro dito. Tama ho ba? 80,000 times 4, 320,000 naman. Tama po? Sweldo ko kasi 120,000 eh. No? Mali yata ang pinasukan kong trabaho. Okay. Ngayon o. So, nag-graduate ka, ang ambisyon namin, college man lang, may skills na magagamit ka para meron kang trabaho. Puntahan ko yung susunod na na isa na naman nag-testimonya. Sabi po niya, may bahay siya, no? Iniwanan siya ng kanyang asawa. Iniwan sa kanya 7 anak nila. Tapos anong pinagkakakita? Nagtitinda-tinda. Ngayon, baka mali yung pagkaintindi ko, pero parang, di ba parang ang dating sa akin nung nagtitinda-tinda, kuminsan nagtitinda, kuminsan hindi. Kuminsan may naititinda, may namimili, kuminsan wala. No? So parang walang katiyakan nakita para dito, para niya bubuhayin yung 7 anak na bahala ka na. Di ba? So, napasok ko siya sa 4Ps. At dahil sa 4Ps, yun ang testimonya niya, napatapos siya 3 doon sa anak niya. Okay. Yung 3 anak niya, permanente na mga nagtatrabaho, 4 na sila nagdadamay-damay para sa 4 pang mga anak na nakikipag-aral pa o nagsisipag-aral pa. Anyway, yung kanina si Ruth, no, nabanggit ko kasi boss ko dati. Baka naman yung buko napansin nyo. Pinuhunan ko yan sa trabahong to. Makapaluto na nag-umpisa ako. Anyway, si Ruth nga dati kong boss. Alam niyo yung kanilang shared service facility, liwanagin ko lang, no? Magkano ang tulong ng gobyerno para dito? Mga 5.4 million pesos. Okay? Sa initial estimate pa lang, dahil binanggit nga kanina, no, magiging mas episyente, mas konti yung reject, mas uhusay yung productivity tinatawag. Yung tinataya nila, madagdagan yung kanilang kinikita, no, ng mga $6 million. Okay? Ngayon pupunta sa ekonomiya natin yan. Punto nito, gumastos ka ng piso, no, may balik na dolyar, 1-to-1. Hindi ho, 1:46. Ulit alalay natin sa kanila, 5.4 million, babalik mga 6 or 6.5 million rin. Kaya lang,
inalalay natin, pesos, babalik sa bayan natin, dollars. Okay? Tapos yung mga iba pa natulungan doon sa lumang makina naman, siyempre, dagdag rin. Ng pagkakakitala, dagdag rin sa ekonomiya. Lumalaki ekonomiya natin, dumadagdag yung kapasidad ng gobyerno naman, di ba? Para matulungan kayong lahat. Or gawin yung obligasyon niya ang paglingkuran kay lahat. Okay. Ngayon, matanong nyo siguro, ang haba na sinabi mo, saan ba tayo patutungo? Simple lang po. No? Lahat na nangyari sa loob ng 6 na taon na to, pinagtulungan natin. No? Tayo gumawa nito. Ngayon, no, patapos na termino ko, 90 days. No? Ano na ho ko, retired. Hindi pa ho senior citizen na, retired lang. Para maliwanag. At pagdating ng panahon yun, siyempre gusto ko naman tumingin na ito naging umpisa pa lang ng ating kayang abutin. At hindi ito yung naging bakasyon. Tapos balik tayo sa dati na, yung kanina yung kinukwento ng ating guro, yung estudyante nasa lumang building, hindi naman siguro 1903 ginawa yung dating building na binabanggit niya, baka 1904. No? Pero dapat sana, no? Simple-simple lang sa akin ano may public service. May pangangailangan yung tao, obligasyon ng gobyerno, tumulong o ibigay, o ipagkaloob yung kailangan niya. Tapos ang konsepto, bigyan lahat ng isagad, no? Bigyan lang at isagad ang oportunidad ng bawat isa na makatindig sa sariling pa at saka talaga yung mahubog niya ang kanyang kinabukasan. At yan nga ginawa natin. Kaya nga binanggit ko sa inyo, hindi eskwela lang, pwede na. Eskwela, trabaho, infrastruktura, kalusugan, no? Foreign affairs, lahat ng damay-damay na huto, iisang tutok. Paano ba natin paangatin ang buhay ng ating mga kababayan? Okay. Ngayon po, isa na lang ang dagdag na mensahe. Lahat to, no, ng pinagagawa natin ngayon, hindi porkit ako dumating kaya nagawa. Pwede hong maski sino, nung namili sa sangandaan, pinili yung parehong rutang dinaanan namin. Tama ho ba? Kung kami ho, nung nasa oposisyon, ginawa nung nakaupo, yung ginawa namin, edi tawag sa amin irrelevant. Yeah? Masaya ang tao dun sa nakaupo. Bakit kami papansinin? Ang problema ho, hindi masaya. Nakapasok kami. No? So dapat ho, maliwanag na maliwanag. No? Dumating sa sangandaan ang namuno, namili, sa siya nakatutok, pansarili o sa kapwa. Taong bayan noong 2010, nag-isip, saan ba tayo tutungo? Pagpapatuloy lumang kalakaran o dito tayo sa baka may pag-asa? 42% po sa inyo nagtiwala sa akin na babaguhin natin yung sitwasyon ng Pilipinas. At palagay ko naman, nagawa natin yan. Ngayon, lalo na pag nasa eskwelahan ako, no? Alam mo nyo kasi, grade 6 ako noon, dumating yung martial law. Siyempre, tatay ko, kinulong na po. 7 years, 7 months, mahigit na kinulong siya. Lahat ng graduation ko, di ba, sa elementary, hindi siya pwedeng dumalo, nakadetain siya. High school, ganun rin, no? Parang kakatapos pa siya sentensya ng death by musketry. Pagdating ko nung college, yung panahon na yun, kailangan kong magkaroon ng exit visa. Pilipino ka, babiyahe ka, pamilya ko, di ba, tatay ko, inopera na sa puso. Sama nanay ko, kasama yung mga kapatid ko. Gusto nila sumama na rin po ako doon. Para makaalis ka ng bansa, kailangan mo ng exit visa. Ngayon, sabi po, problema ho, baka magbago raw isip na Ginoong Marcos, parang 4 o 5 araw bago na aming graduation, pinabiyahe na ako ng aking mga magulang. Halika, bumiyahe ka na, huwag ka na magmarcha. No, tapos po ako, pero hindi ako pinagmarcha. Kung sasabihin mo siguro, yung tadhana ko siguro, tsaka yung mga kahinarasyon ko, ito dadaanan namin. Ito yung hubog sa amin. Lalo na yung panahon ng kadiliman ng martial law. Para makita siguro maliwanag na maliwanag, ano ba diferensya ng tama at ng mali? Ngayon, paniwala ka po, nasa tama na tayo. No? Ang tanong ko ngayon, no? Tanong ko, sabi nila, ano ba talaga nagtutulak siya? Sabi ko, paano ba ipaliwanag yung bahal ng kapwa? Siguro yung pinakasimple, pinakapraktikal na lang. No? Dito, eskwelahan ng kabataan. Tanong ko lang no? Sino sa atin dito ngayon ang pwede magsabing, sana yung kabataan na yan, daanan parehong problema ko? O ilan naman kaya sa atin ang nagsasabing, sana itong mga kabataang susunod sa atin, ibang-iba na ang problema ang dadaanan at sana mas maliit sa mga pinagdaanan natin. Di ba? Wala akong asawa, wala akong mga anak, may mga pamangkin ako. Para sa akin, yun ang tanda na kabiguan. Kung uulit-ulitin lang ang problema dinadaanan ng bawat salinlahing Pilipino. Ngayon, nakita ng po nyo, no? Ano yung tinatawag ng daang matuwid. No? Babalik ako doon. Dating ng botohan, Kasyam na Mayo, pare-pareho lang ang boto natin. No? Pati si Chairman Agyat, mas mabigat sa akin sa timbang, pareho rin ang boto niya, 1 vote lang ho yan. Yeah? Importante ho dito, talagang pag-aralan natin. No? Kung gusto natin na nangyayari,
tayo magsasabi, ituloy nyo ang nangyayari. Kung tayo naman ho'y magtatamlay-tamlay, baka ma-jackpot yung mga magbabalik sa atin sa lumang kalakaran. Nagtamad tayo, tayo rin may kasalanan. Kung gumanda, tayo susi. Kung pumangit, tayo may responsibilidad. Ulitin ko lahat na nangyari, tayo gumawa. Lahat ng mangyayari, tayo rin ang gagawa. Gamitin po natin kapangyarihan natin at gamitin natin ang responsibilidad natin para talaga masiguradong pagandang kinabukasan ng Pilipino. Magandang hapon po, maraming salamat sa inyo.